Hello everyone, Kuyang Jobs po. At welcome po sa Kuyang Jobs Vlogs. Magandang araw o gabi kung saan po kayo panig ng mundo. O ating po pag-usapan ng leptospirosis. Isa pong namamatay na sakit. Kasi nagkaroon po ng endemic before at marami pong namatay na dito sa leptospirosis at patuloy pong meron pong nabibiktima lalo po ngayon tag-ulan. Kaya ating pong i-discuss ang mga bagay-bagay patungkol po dito para po tayo maging educated, matuto sa pag-iwas, no? Paano po nakukuha, paano pong umiwas, at paano pong maagapan. Po, no? Ano ang leptospirosis? Ito ay sakit na dulot ng bakterya na tinatawag na Leptospira. Kung mapapansin po ninyo, ito pong bakterya na to ay nakaparang spiral po yung kanyang hugis o kanyang shape. No, kaya Leptospira ang kanya pong itsura. Ito po yung itsura niya pag malapitan, no? Yan, para po siyang flatworm, parasite na flatworm, pero ito po ay naka-spiral po. Saan ito nakukuha? Nakukuha ito sa pamagitan ng contact sa ihi ng mga hayop na may Leptospira katulad ng daga. Yan po. Mga hayop po, no, hindi ibig sabihin daga lang. Mas na-associate lang po siya at mas madalas lang po siyang nakukuha sa daga. Gawa ng ang daga po ay alam naman natin kung gaano po karumi at kung saan po madalas sumusuot. No? Sa mga kanal-kanal, andyan po sila kaya mas nakakakuha po sila ng Leptospira. Di katulad po ng ibang mga hayop. Paano nakakapasok sa katawan? Nakakapasok ang mga Leptospira sa katawan sa pamamagitan ng mga sugat o sa mga mata, ilong at bibig. Yan po yung mode of transmission papunta po sa atin pong katawan. No? Kaya iingatan po natin yan, yung ating pong mata, ilong, bibig at lalo na po yung mga sugat. Yan. Next po, ano po may mga senyales at sintomas ng leptospirosis? Una po, lagnat. Dahil po ito ay infection, ang tendency ay lalagnatin po ang pasyente. Po, dahil meron pong nakapasok na microorganism sa katawan, ang tendency is i-resist po yan ng katawan at ang gagawin po ng immune system ay itataas niya ang temperatura para subukan na patayin yung Leptospira na nakapasok. Papulang mata, yung leptospirosis ay infection, para rin po siyang sore eyes. Then, hirap pong umihi. Kasi isa po sa tina-target talaga niyan is yung urinary tract. Yan po yung isa po niya sa sinisira niya. Sumasakit po ang tiyan para pong na food poison. Sumasakit ang katawan para pong tinatrangkaso at sumasakit po yung ulo na para po walang pera. Yan po mga senyales at sintomas ng leptospirosis. Kaya pag nakaramdam po tayo nito, dapat po kumonsulta na po tayo kaagad sa mga doktor. Punta na po tayo sa mga hospital, sa mga clinics para po maagapan natin pong kalagayan. Next po, mga komplikasyon. Kapag napabayaan at hindi nagamot agad, ay maaaring magdulot ng leptospirosis ng mga sumusunod. Kaya po dapat pag nakaramdam tayo, pa-check na tayo agad po, no? Huwag na nating minsan napapagkamalan tong ordinaryong trangkaso lang. Kaya po yung iba napapabayaan. Una po, pagpalya ng kidneys, no? Kaya marami po ang nagkaroon po ng leptospirosis na nauwi po sa dialysis. Kaya ingat po tayo. Then next po yung pagdurugo po ng baga kasi isa rin po sa inaatake ng Leptospira is yung ating pong mga lungs o ang ating pong mga baga. At syempre po pagkamatay, alam naman po natin na marami pong mga cases na meron pong mga namatay dahil po sa leptospirosis. Kaya po iba yung pag-iingat po ang ating gagawin, no? Para po hindi po tayo umabot sa ganito pong punto. Paano po maiiwasan? Iwasan ng paglangoy o paglusong sa baha. Tingnan naman po ninyo ito. Yan. Grabe, no? Paano umiwas? Nag-party-party pa nga sa baha. At makikita naman po natin sa social media at kahit po sa mga balita
ginawa pong resort yung baha nung nakaraan pong bagyong Karina. Po, wag pong ganyan. Mahirap po. Ito po yung mga uninformed na mga tao na isinasawalang bahala ang kanilang kalusugan at tuwan-tuwa pa sila na bumaha, no? Bakit po hindi tuwan-tuwa? Ayan, no, nag-celebrate pa sila. Sabi, no, kung maiwasan po yung mga ganyang senaryo. At siyempre yung mga bata lalo, no, nagtampisaw, nag-swimming dun sa baha. Napakalaki po ng tendency na makakuha po ng leptospirosis or kahit ano pong sakit na meron po. Alalahanin po natin na hindi naman po malinis yung tubig baha. At alam din po natin ng ating mga nasa paligid, yung mga basura nandiyan dyan. Yung iba, akala nila, inanod naman na. At lalo po pag ganyang baha, lalo't mga nakalubog po ang mga inidoro, syempre kung saan-saan po dumudumi ang mga tao at saan-saan po umiihi. Po, kaya maliban po sa leptospirosis, marami pa po tayong pwedeng makuwang sakit dyan po sa tubig baha. Kaya hanggat maaari po, iwasan po natin ng paglangoy at paglusong sa baha. Next po, magsuot po ng bota at gloves tuwing tag-ulan. Po, especially po yung bota kasi hindi natin alam, no? Lalo pag matagal tayong nakababad sa tubig baha. Po, lumalambot po ang ating balat kaya mas madali po siyang masugat. Kaya, magsuot po tayo ng proteksyon, magsuot po ng bota at yun pong mga lumulusong sa baha hanggat maaari, yung pong mga sapin sa paa, huwag pong aalisin. No, halimbawa, galing kayong trabaho, inaabot kayo ng baha, nakasapatos kayo. Hayaan nyo na po yung sapatos nyo na mabasa, matutuyo din po yan. No? Kesa naman po masugat yung inyong mga paa, mamaya kung ano pang inyong mayapakan at masugat at makapasok po ang leptospirosis po sa ating sistema. Po, yung gloves po, syempre kung meron naman tayong mga bubuhatin, po magsuot po ng gloves para hindi po rin masugat ang ating mga kamay or kung may sugat ng ating mga kamay, magsuot po ng mga rubber gloves para po just in case magkukunin tayo dun sa tubig baha, protektado po yung sugat na nasa ating pong mga kamay. Next po, panatilihing malinis ang bahay at ang kapaligiran. Yan po, ito pong isang napakalaking factor na po pagdating po sa pag-iwas sa leptospirosis. Kasi yun nga po, hindi na nga po malinis sa bahay, hindi pa malinis sa kapaligiran. No? Igwaliin po natin ng pagwawalis, paglilinis, pagdidisinfect ng ating pong mga paligid at lalong-lalo na po sa loob ng ating mga tahanan para po yung mga daga hindi po manirahan yan sa mga lugar na yan. Okay po. Prophylaxis, kung hindi may iwasang lumusong sa baha, kailangan uminom ng doxycycline. Ito po mayroon po tayong gamot na para po sa prevention, no, na magkaroon po tayo ng leptospirosis. Matapos lumusong sa baha upang makaiwas sa leptospirosis yun po. Unang-una po, babala. Ang doxycycline po ay hindi po maaaring inumin ng mga buntis, ng mga breastfeeding mothers, mga bata na 8 taon pababa at may allergies sa gamot na to. Po, kung sabihin, kung bawal po sila na uminom ng doxycycline, mas proteksyonan po natin itong mga taong ito. Kung meron po tayong kasamang buntis, breastfeeding mothers, at mga bata 8 taon pababa, at yung mga po may allergy sa doxycycline. Yan po maliwanag po yan. Sa pong paalala yan sa atin na hindi po lahat ay pwede pong ma-prevent ng doxycycline po. Kaya mayroon pong kailangan lumusong sa baha, sila po yung less na palulusungin natin. Paraan ng pag-inom ng doxycycline. Kung meron pong isang beses na lumusong sa baha at wala naman pong sugat, uminom po ng doxycycline na 100 mg, 2 capsule o 2 kapsula, single dose, isang beses sa isang araw. No? Sa isang beses lang po siya, 1 day lang siya. Inumin sa loob ng 24 hanggang 72
oras mula nang lumusong sa baha. Ibig po sabihin, 1 araw hanggang 3 araw dapat po makainom kayo ng 2 kapsula ng doxycycline. No? 1 araw lang po yan. Huwag nyo na pong patagalin. No? Pumunta po sa mga health centers o sa mga barangay. At yung mga barangay po ay nagtatabi po niyan o mayroon pong stock po. Kasi mahirap pong bumili niyan eh. Ito yung mahirap dyan sa doxycycline. Dahil ang doxycycline ay antibiotic, kailangan po ng reseta. Kaya pwede po kayong pumunta sa mga health centers sa inyong mga barangay. Kung wala man silang stock ng doxycycline, at least po mabigyan po kayo ng reseta ng mga doktor na nandoon para po makabili kayo ng doxycycline sa mga pharmacy. Po. Then kung isang beses naman lumusong sa baha, may sugat o kaya naman ay nakainom ng tubig baha. O no, nakainom. Makita mo yung mga bata, yung mga tao dun sa mga videos. Imposibleng hindi sila nakainom ng tubig baha. Dumadive pa. No? Dumadive pa sila sa baha. Kaya napaka-risky po niyan. Sana po ay hindi po nagkaroon ng leptospirosis o kahit anumang sakit yung mga bata na yan. Hindi ko malaman bakit po yung mga magulang ay hinahayaan nila yung mga anak nila na maglunoy sa baha. Samantalang alam naman po natin ang katotohanan na marumi po ang tubig baha. Po, yun po, kung may sugat o nakainom po ng tubig baha, uminom po ng doxycycline 100 mg, 2 capsule, once a day in 3 to 5 days. No? 3 to 5 days po. Yan po yung recommended na pag-inom po ng doxycycline. Ibig sabihin, iinom po tayo ng doxycycline na 200 mg sa loob po ng 3 hanggang 5 araw. Inumin agad-agad ang doxycycline ang 1 hanggang 3 araw, no, mula nang lumusong sa baha. Tapos bilang po tayo ng 3 to 5 days na araw. No? Yan po. Maraming beses na lumusong sa baha o maraming araw na nasa baha o lumangoy sa baha. Ito naman po yung para doon sa mga nasa lugar na hindi po agad-agad kumakati o bumababa yung baha. No? Minsan 5 araw, no? 5 araw o minsan naabot pa ng linggo bago po bumaba yung baha. Ito po yung recommended. Doxycycline 100 mg, 2 capsules once a week, no? 200 mg once a week. Inumin hanggang sa matapos ang exposure sa baha. Ito po ay para doon sa mga walang sugat po, ha? Yan, sa mga walang sugat. Pero kung may sugat, syempre po ang susundin po natin yung pong merong yung pong nandoon sa kung merong pong sugat, no? Lumusong sa baha o kaya po ay nakainom. To God be the glory. Kuyang Jobs po, sana may natutunan tayo dito, no? Subscribe na po and like ito pong video natin para po patuloy tayong magkaroon ng learnings pagdating po sa safety and health, lalo na po sa ganitong mga panahon. Kuyang Jobs po. Bye-bye!